Hindi natin makakontak si Chairman. Siguro si Chairman naipit sa isang pag-uusap. Oo, Kaya sorry. equally effective, tinawagan natin. Siyempre. Ang tagapagsalita. Equally able. Ayan, Oo. ang tagapagsalita ng Comelec, si Attorney Rex Laudianco. Attorney Rex, magandang umaga, si Joel Siweng. Good morning, sir. Magandang umaga po sa Joel, Mameng, at sa lahat po ng taga-subaybay sa buong mundo ng DCWD. Yan. Opo, si Weng po nagtatanong, hindi ba okay ba yung isa lang ang bidder natin? Opo, sa ating batas po kasi sa Republic Act 9184, kahit naman po isang bidder, hindi natin madedeclare ng failure bidding. For as long as naging eligible siya, and after maging eligible, pumasa po ang kanyang bid tender. At ikatlo po, pumasa po siya sa post-qualification evaluation sa lahat ng technical specifications, legal at financial documents, okay naman po yan sa batas natin. Sir, eto, ano ang pinakamalaking pagkakaiba? Although nabanggit na kanina ni Sir Eric Alvia ng NAMFREL na hindi subdivided ang contract dito sa Miro unlike doon sa Smartmatic. Pero kung system po ang pag-uusapan ng ipoprovide nila sistema ng eleksyon natin, anong pinakamalaking pagkakaiba ng Miro sa Smartmatic? Una-una po yung ating transparency audit and count. Kasi po itong makina na bago po ay may malaking screen kung saan pagboto nyo pa lang po ay makikita nyo na doon sa screen kung ano po yung pagkakabasa ng makina sa balota nyo. Ikalawa, pagkatapos po ng botohan, pagkatapos ng bilangan, pagkatapos po ng ma-print yung unang election 8 election returns, ma-transmit ang resulta, i-print yung 22 remaining election returns, ay i-display niya sa screen na yan lahat ng balota po na binasa niya. So yung mga tao nakapaligid na may hawak na ng election returns at nakakuha na ng resulta mula sa internet, pwede pong ikumpara natin yung bilang natin na binabasa ngayon sa harapan natin. So doon pa lang po sa presinto, meron tayong audit. Hindi na natin hihintayin pa yung random manual audit para ma-check po natin mano-mano ang bilang. Pero despite that, nandun pa rin na ang random manual audit sa dulo po ng proseso para masigurado na sakto talaga yung bilang ng boto. Opo, tama po. Hindi po natin naalisin yan pagkat requirement po ng batas yan. Ito pong initial na transparency audit and count ay nilagay po natin based on the policies po ng transparency. Pinaigting na transparency policy ng Comelec po. Okay, nabanggit dito, almost 18 billion pesos yung kontrata, no? Pero nakatipid pa tayo ng 800 million pesos. Paano tayo nakatipid, Attorney Rex? Dahil po ang bid lamang po ni Miro ay nasa 17.9 billion po. Yung ating pong kontrata ay yung ating pong budget supposedly ay 18.8 billion pero ang bid lang po niya ay 17.9 billion. At bundle po ito, Sir Joel, no? Bukod po sa makina, bukod sa ballot boxes, bukod sa balota, bukod sa memory card, lahat ng gagamitin natin ng marking pen ay sama-sama po pati yung consolidation and canvassing system, pati yung election management system, pati yung mga servers. Lahat po yan ay magkakasama. Alright. Sir, nabanggit dito sa mga news reports, sila yung magpo-provide ng ballot paper para sa 73.8 million na botante natin by 2025. Ibig ba sabihin, sa atin pa rin ba ang printing nun, doon pa rin sa National Printing Office, or they will just have to provide us the copy, ibibigay na lang sa Comelec? Paano po ang sistema ng printing ng balota? Ma'am Weng, obligado po silang ang National Printing Office ang ikontrata dito po sa pagpiprint ng balota. Yan po ang nakasaad sa batas. So sila po ang gagasto sa balota, sila ang gagasto sa printing, sila ang magbabayad sa NPO po. Pero ano pa rin? NPO pa rin. NPO pa rin. Oo. NPO pa rin po, opo, hindi po obra sa iba. Okay. Ay, yung pinaka-importanting feature daw nito, Weng, yung magtatransmit sa lahat ng iba't ibang entities yung makina. Dati daw kasi iba ang sistema, no? So, yung kopya ng KBP, kopya ng majority party, kopya ng minority party, pati yung mga citizens arm, sabay-sabay ipapadala yan. Tama ho ba ito, Attorney Rex? Tama po, kasi bibigyan po namin kayo sa media ng server, bibigyan po ang mga dominant majority, dominant minority party, pati na rin po yung citizens arm, lahat po kayo ay may server. So pagkakatransmit po, pagtanggap ng Comelec ay sabay-sabay po tayo makaka-receive po ng ating mga resulta. Dati Kung kasi, isang pidot lang sa send, lahat yun na yun. matik na Lahat yun. matik na. Dati kasi inaasahan na, di ba, naghahangad tayo sana all. Oo, sana. Hindi, Ngayon lahat na. send to all na. Send to all. Oh. Ang galing mo na Ayos, send to ano. all. Ito, Attorney Laudianco, 110,000 na bagong automated counting machines. Ibig sabihin, kung ano man ang meron tayo ngayon, yun nandun sa Santa Rosa warehouse sa Laguna, baliwala na yun, gagamit tayo ng bagong set of voting machines. Tama po, Ma'am Weng. Dineclare na po natin unserviceable yung 90,000 plus na vote counting machines na yan. Kaya nga po naging polisiya ng Comelec sa mga halalang parating at sa mga susunod pang halalan, ay hindi na po kami bibili. Puro lease lang po. Ano po ang advantage natin pag nag-lease lang tayo?
Una, nakakasiguro ay ng bagong teknolohiya lagi. Pangalawa po, hindi tayo gagastos ng warehousing kasi pag binili na po namin yan, obligado po kami humanap na naman ng warehouse. Pangalawa, mag-i-stockpile po kami ng inventaryo ng mga pyesa. Ma-hire kami ng mga tao na mag-maintain yan. At kung mabigat po, magbabayad pa po kami ng insurance sa GSIS. So lahat po yan ay nawawala kung kami mag-release lang. So magkano doon pa lang sa punto niya, magkano natipid ng COMELEC? Naku, napakalaki po dahil 100 milyon po ang estimate namin dahil kung tatanggapin po natin yan, bibili natin, i-warehouse, lahat ng nabanggit ko, 100 milyon po, aabot yan. Okay. Ano mangyayari po doon sa warehouse natin ngayon? Ano ba, pwede na natin itapon I-waste yun, na ano? yun, Kasi, i-waste na. Tsaka, Weng, binabayaran natin ang warehousing nyo, wala Oo. namang nangyayari doon sa mga makinang yan. Ano ba, pwede natin gawin dyan? Yan nga po ay dinodonate na ng COMELEC sa kahit sinong ahensya po na gustong tumanggap. Sabi nga po namin, pwede magamit ito ng PRC at yung iba pang mga licensing bodies natin na nagkakandak ng examination. Kaya lang so far po, wala pa tumatanggap. Wala Kaya nga po tumatanggap. dineklara na rin po namin talaga yan dahil pag titignan nyo naman po based on government property management, yan ay lumampas na ng 5 taon. So unserviceable na po talaga siya dahil ang mga makina po, ang mga IT equipment ay talaga po hanggang 5 taon lang. So nagamit naman po niya yung useful lifespan niya. Okay, dahil bagong sistema po ito totally, Attorney Lau Janco, magkakaroon tayo ng retraining sa ating mga Board of Election tellers ba yung BEIs natin, inspectors natin, lahat na down the line. Tama po, Ma'am Weng, lahat po na magsisilbing electoral boards, lahat na magsisilbing board of canvassers, at practically po, lahat po ng ating mga kababayan, asahan niyo po kapag mo yung full production na po yung makina, natapos po ang mock elections, yung field test, yung simulation namin, ay ipag-roadshow po kami next year, Ma'am Weng, Sir Joel, So lahat po ng kababayan natin, bibigyan natin pagkakataon sa mga pulong-pulong na ma-experience. Bilugan, i-shade yung hugis itlog. Yun. Ano po ang sistema ngayon dito sa bagong eleksyon na ito, sistema ng eleksyon? Ganun pa rin naman po, Ma'am Weng, kasi nakasanayan na ng kababayan natin. So practically po, yung balota ay halos pareho ng itsura. Although mapapansin niyo po dito, hindi kasing kapal nung katulad ng balota natin dati. Dati po kasi matigas yung papel na pinagmumulan pa ng jamming pagka hindi po magandang hulog sa ballot box. Ngayon po, manipis na papel pero pinag-ulit po namin tinesting. Kahit ibiin niyo po yung marking pen, hindi po tumatago sa kabila. Walang bleed-through kaya maganda po yung teknolohiya pati yung papel. Yun, balikan ko lang yung natin, yung mga luma nating makina habang naghihintay tayo ng pwedeng humingi at mabigyan ng donasyon itong mga makinang ito. Tumatakbo po yung singil po sa atin sa warehousing. Bakit na kailangan? Desisyon na po ng COMELEC kung anong pwedeng gawin po dyan. Baka pwedeng itapo na po yan. Opo, batay po kasi sa government property management, hindi po pwedeng basta-basta magtapon ng ang gobyerno. So meron pong disposal. Kaya lang po, sabi namin, mahirap namang i-dispose lang ito dahil baka mapakinabangan pa. So paulit-ulit po kami nananawagan sa ibang ahensya na baka gusto nilang kunin po sa amin at i-donate po namin. And by the way po, sa ngayon po, may yung warehouse man po namin sa Santa Rosa ay kasya pa sila. So doon lang muna namin tinatago pansamantala sa isang parte para hindi na po kami umupa pa ng panibagong warehouse. Yung may pwedeng gamitin na sa mga schools natin, Attorney Lau Janco? Ino-offer din po namin yan sa DepEd po para po dun sa mga periodic exam po magamit po nila. Lalong-lalo na po sa PRC. Baka magamit po nila itong kasi practically po, ito po ay optical mark reader, scanner po ito na magagamit po ng iba't ibang ahensya pa.